Oh guys, ako nga pala si Rinel Banda at nanonood kayo ng Buhay sa Cruise Ship. At itong episode na ito ay napaka-espesyal para sa atin dahil bibigyan ko po kayo ng inspirasyon. Ako po ay nagtatrabaho na for 7 years sa cruise ship. Isa sa mga na-invest ko sa loob ng 7 taon. So makikita nyo po, ito po ang lupa na nabili ko dito sa Lumban, Laguna. So ito guys, so ito yung mga bibe, mga maliliit pa lang. Grabe, hindi ko ine-expect po ito na mangyayari sa akin. Dati sa paso lang ang aking lupa nung nagsisimula ako, pero ngayon ito na po. Hindi pa siya ganong ka-develop, pero yan, umpisahan natin i-develop ito sa unti-unti lang, kumbaga one step at a time. Ito nga po, oh, may papaya pa, oh, grabe. Hindi ko ma-explain o mapaliwanag tong aking nararamdaman ngayon. Kakukuha ko lang po ng titulo ng lupa. Pero alam nyo guys, ito ini-inspire ko kayo na sana gawin nyo rin to sa inyong sarili, lalo na do sa mga first timer at syempre dun rin sa mga ibang nagbabarko na matagal na. So yan, at hindi muna namin papatabasin tong mga masukal na to, no? Oo. Kasi sayang eh. Linilisan ko na para... Oo. Hindi, kung kinakain pala ng kambing to, yun nga, bibili kami ng kambing para sayang kasi. Dito na muna. Ano po ba to, mga saluyot? Wow. Saluyot dito. Oh, saluyot. Parang dahon ng saluyot taya. Parang dahon eh. Oo, Mr. Barlan. Ayan. So ito ba kinakain ng mga ano, kambing, no? Kinakain na yan ng kambing. Oh, mas maganda sana kung baka, no? Ay, lalo na pagbaka. Oo. Oh, ito po yung river. Pagsanghan River. Dire-diretso po yan sa Laguna de Bay. Pinapangarap ko. Well, itong river na to. Bibili tayo ng Zodiac, yung parang maliit na bangka. Tapos iikutin natin to. At kasi kita mo, napakaganda oh. Ang ganda nga eh. Napakasarap mamasyal dito. Tapos sa Laguna de Bay ang dire-diretso nito. Kaya kagandahan nito yun. Yung mapa kailangan natin. Mapa. Hindi, papalipa rin po natin yung drone natin dito at makikita rin natin kahit paano yung area perspective. Mga isda ang nahuhuli dyan sa ano? Tilapia, karpa, meron ring catfish dito. Oo. Ganun din, oo. Ang dami rin palang nahuhuling isda. Tapos matataba, malalaki. Malalaki rin. Ay, minsan mayroong 7 kilo ang isa. Ang karpa dyan mahuli mong malaki. Oo. So ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng parang fence o screen. Yun ang yung screen gagawin nyo na pabilog na pag nakapasok sila doon din nakakalabas. Ay, hindi na makakalabas. So ito, meron dito tayong saging, oh. Mas inaalis nila yung mga mohon. So guys, isa pa nga pala sa mga kagandahan dito sa nabili kong lupa na to ay meron ng poso, 2 poso to. So wala nang problema do sa gagamitin na tubig. Kahit na hindi na ako magbarko, dito lang ako, oh, taga-tanim, mabubuhay na po. Papasalamat po muna ako kay Lord sa pagkakataong ito dahil ako po'y nakapagpundar ng ganito sa 7 taon na pagtatrabaho ko sa cruise ship. At ito nga po, itong episode na ito ay inahandog ko para sa mga first timer at sa mga nagbabarko na sana makapag-isip-isip po kayo na makapag-ipon para po sa kinabukasan nyo at ng inyong pamilya. So maraming salamat guys sa panonood ng Buhay sa Cruise Ship. Sa susunod po ulit na episode, papakita ko po sa inyo ang other investment ko sa loob ng 7 taon. So maraming salamat guys, mabuhay po kayo. Bye po.